Alright, second to the last topic tayo dito kay Sir Bad. Ito, may topic siya dito. Sabi niya, Marcos, tuluyan ng nilaglag si Romualdez. Ano kaya ang restback ni Romualdez ano kaya ang restback ni Martin Romualdez? Pakinggan natin si Sir Bad. Fast forward natin to guys, medyo mahaba to eh. Matagal, ibig ko sabihin. Bilisan natin. Again, sa mga bagong pasok, huwag kalimutang mag-like and subscribe. Salamat po. Buenas tardes or buenas noches, damas y caballeros. Marami sa inyo nanood ng State of the Nation address ni President Bongbong Marcos dito sa Vlogcaster channel at napanood niyo na yung diretsahan na at tuluyan ng nilaglag ni President Bongbong Marcos ang pinsan niya si Martin Romualdez. Since pumutok itong issue ng flood control, matagal na natin ina-advise si Presidente na pabigat na talaga sa kanya si Romualdez. Kasi kitang-kita naman si Romualdez talaga more than Cheese Escudero. Si Romualdez talaga ang mastermind kasi wala pa si in fairness kay Cheese, involved rin si Cheese. Pero only from 2024-25. Pero from 2022 to 2024, nung Senate President si Mick Zubiri, nagnanakaw na si Romualdez. In fact, na-vlog na natin yun. Ang nag-expose kay Romualdez ay no less than si former Senator Coco Pimentel na dating kliyente rin natin. Kaya very credible sa akin si Coco Pimentel. At yung hindi pa senator noon, citizen pa lang noon, pero nagre-review rin ng budget na si former citizen and now senator again, Ping Lacson. Silang dalawa, in-expose nila yan, si Romualdez. Nagsimula yan, 50 billion lang, insertion, and then naging 200 billion, and then ayun, hanggang naging 1.2 trillion na ang kabuuan nakaw ni Romualdez. So, sandali, parang nalulobat yung kwan natin. Saan ba yun? Yung computer ba natin ang nalulobat? Okay. May notice na lobat saan ba yun? Dali Narangan tayo agad dito ata sa phone. Okay, okay. So kailang through the years, marami rin nagalit sa akin, mga supporters ni Romualdez dito. Sinasabi, "Bat, kung may preba ka kay Romualdez, kasuhan mo. Kung may resibo ka, bat, kung may ebidensya ka." So at least na ngayon, after almost 2 years, vindicated si Vlogcaster. May tama na naman si Vlogcaster na tama talaga sinasabi natin, si Romualdez talaga. Pero nakakatuwa, marami nang narinig, sinabi ni Boying Remulla at ng spokesperson ng Ombudsman na si Romualdez talaga ang pinaka-mastermind. Marami pa rin sila hindi naniniwala at sinasabi, hindi yan si Romualdez involved dyan. Mali ka ba? Ganon. Buti na lang ngayon. For the first time, ang presidente na mismo, ang pinsan na mismo. Ngayon, anong sasabihin nyo mga supporters ni Romualdez? Sasabihin nyo ba, BIT ang presidente? Bobo, stupido, tanga si President Bongbong Marcos? Dalawa lang yan. Either sinasabi nyo, inosente si Romualdez at bobo, stupido, tanga si President Bongbong Marcos na sinabi niya ngayon, kinasuhan na ang mastermind. Proud na proud siya. In fact, yun lang ang pinakamaganda sa speech niya. Yung unang part. Hindi naman niya sinabi, Sir Bad, na kinasuhan ng mastermind. Wala siyang ganong wordings. Si Sir Bad talaga exaggerated. Sige, tuloy. Nung sinabi niya, hindi ako presidente ng pamilya ko. Masakit sa akin kasuhan ang former speaker, pero kailangan ko yan gawin. So si presidente na mismo umaamin at nag-aakusa sa pinsan niya si Romualdez kasi pabaksak na eh. Matagal na natin sinasabi, nung pumutok pa lang itong last zona pa, sinabi na natin, ilaglag nyo na si Martin Romualdez. Never gaganda, never aakyat yung popularity survey mo kung parating impression ng tao, may kino-cover up mo si Romualdez. So buti naman, wala. The whole speech, it may be the most boring speech I've watched so far. Not only kay President Bongbong Marcos, but iba pang presidente na naging kliyente ko na. It is the most boring. Ang pinakamagandang portion lang, yung una, yung inamin na niya na pinsan niya mismo ang mastermind. Okay. Ko-correct lang natin, Sir Bad. Sir Bad, patensya na. Iko-correct lang kita. Ito yung sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi naman niya sinabing nakakulong na yung mastermind. Pakinggan natin. Meron ng mga unang nakasuhan at nakulong. Mga kontratista, matataas na opisyal, pati na mga mambabatas. Yun yung mga sinabi niya. Wala pa siya sinasabing, ito na yung sasabihin niya kay Romualdez. At dumating na tayo sa punto na ayon sa Ombudsman,
ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso laban sa dating speaker. At ayon sa ombudsman, malapit na maghain ng patong-patong. Malapit na. Hindi sinabing nakahain na. Malapit na. Hindi rin sinabing mastermind. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Actually, may sagot dito si Romualdez eh. Wait lang ha. Wait lang guys ha. May sagot si Romualdez. Ito. Ayan o. Ito, nakita ko din. Ang dami ko kasing sinishare mga kabsat. Diyos ko Lord. Ito po. O diba sabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa ombudsman ay malapit na ang paghahain ng patong-patong na kaso laban sa dating speaker. Yan lang yung sinabi niya, Badcaster. Ito lang. Hindi niya sinabing malapit na at ang paghain ng patong-patong ng kaso sa mastermind. Walang sinabing mastermind. Exaggerated naman si Sir Bad, Diyos ko Lord. O, diba? Yan ang sinabi. Masakit man sa akin to, anong ngunit ako'y kailangan na gawin natin ang tama. Which is true. Kung tama, gawin talaga yun. Kasi yun naman talagang dapat gawin. Kung may kasalanan si Romualdez na pinsan niya, panagutin. Pero hanggat walang ebidensya, walang hatol, kay Romualdez, hanggang dun lang. Huwag mong sasabing mastermind, Sir Bad. Masakit man ito, sabi niya. Sa pamilya, hindi ako kailanman, sabi nito, wait lang, sabi ni Romualdez, masakit man ito sa aming pamilya, iginagalang ko ang naging pahayag ng Pangulo. Okay, di ba? Iginagalang ni Martin Romualdez. Hindi ako kailanman humingi ng pabor o espesyal na pagtrato. Sang-ayon ako sa gawin natin ang tama o sang-ayon siya kay Pangulo na gawin ang tama. Ang tama ay ang sumunod sa proseso at hayaan ang ebidensya ang magsalita. Naninindigan akong wala akong ginawang anumang labag sa batas at handa akong patunayan ito. Late Representative Romualdez. Sinagot kaagad ni Romualdez, mabsat ha. O kaya hindi siya mastermind. Iba naman tutok si Sir Bad o. Balik tayo. Sir Bad, pasok ulit. Dalawa lang yan eh. Either, kung gusto nyo i-insist na inosente si Romualdez, then parang sinasabi nyo na rin, hindi yan si Romualdez ang kumita ang sa taas na naglagay kay Romualdez sa pwesto. Sino ba naglagay kay Romualdez sa pwesto? Si President Bongbong Marcos. So dalawa lang yan. Either ang mastermind, as claimed by the DDS, si President Bongbong Marcos o si Romualdez along with Cheese Escudero. Although syempre kanina ang ganda ng smile ni Cheese, ang ganda ng smile ni Joel Villanueva kasi safe na sila. So at least now vindicated. Hindi naman tayo sinasabi na pinakamatalinong vlogger tayo, pinakamagaling. Nagagawa lang natin itong mga analysis and observation. Analysis! Neutral tayo, malinis tayo. Yung mga vlogger dyan na dumidepensa kay Romualdez. In fact, meron isang vlogger na parating yung sinasabi dito sa vlog ko. But, sabi ni vlogger ganito, ganito. Sabi ni Sir Leo, yan nga galit si Bads kay Congressman Martin. Dadaan pa nga sa due process. Hindi naman yan basta-basta aarestuin. Tama, Sir Leonardo. Galit na galit siya kay Romualdez, no? Diyos ko po. Ganito daw. Kasi yung vlogger mukhang marami talaga impormasyon. Pero 90% nun ay atake ka na kina Sara. In fact, kanina lang sa vlog niya, minomonitor ko rin yung vlogger. Sa vlog niya, nagpasalamat siya. Kahapon ba o kanina? Nagpasalamat pa siya sa Tingok Party List. Kanino ba ang Tingok Party List? Sabi pa niya, yung ibang party list daw walang kwenta. Ito, paborito niyo tong vlogger. Kanino bang Tingok Party List? Party list ito ng asawa ni Yeda Romualdez. At tiba, ito rin sa isa sa mga tumanggap ng pinakamalaki sa mga ayuda. So, halata talaga. Kaya hindi pwede yung ibang vlogger, they cannot see the truth. Kahit nasa harap na nila yung katotohanan, hindi pa rin nila makikita kasi nakatakpan ng pera ng party list, Tingok Party List, yung billions ninakaw ni Romualdez na pupunta sa vlogger niya, sa mga vloggers niya, sa army o barangay o vloggers niya. Kaya kung ako sa inyo, magduda na ako na kayo doon sa vlogger na nagpapasalamat sa Tingok Party List. Kasi ibig sabihin, bayaran sila. Dito, hindi tayo bayaran. Kaya nakikita natin yung big picture. Siyempre, kung tagatanggap ako ng pera kay Romualdez, sasabihin ko, hindi, si Cheese yan, si Cheese. Si Saldi ko, kahit garapata lang si Saldi ko, ni Romualdez.
Pero yun lang, nagpapasalamat lang tayo. Blessed tayo sa buhay. Hindi tayo kayang suhulan kasi paratiyan paratiyan yung pamilya ko, pinapayuhan ako. Lalo ng asawa ko, sabi niya, kung tatanggap mo pa yung kontrata na yan, great na yan. Kontento na tayo sa buhay, komportable na tayo sa buhay. Kung tatanggapin mo yan, great na yan. Kung babaksak ka niyan, kung makasuhan ka, kung ma-Senate investigation ka, kung ma-congressional investigation ka, iiwanan ka namin sa kahiyan. Kaya, yan lang hindi naman tayo mayaman o ano. Ang sekreto sa buhay is contentment. Kontento ka na Kontento ka na kung anong meron ka. Hindi ka na nag-aspire na dito mga simple lang. Yung mga kotse ko dito, kung ambisyoso ako, nakita ko yung kwan ko, mga 10-20 million kada kotse, mga kapitbahay ko dito. Nagnakaw na ako, nagtumanggap na ako kina Romualdez para makabili rin ako ng mga kotse na 20 million para maitabi ko doon sa kapitbahay ko. Na umattend rin sa birthday ko kahapon. Pero hindi tayo ganun. Kaya we can be... Happy birthday naman, Sir Bad. Baka naman. Mostly, tama yung analysis natin. And itong kay... Mostly lang, tama. Pero mali. Hindi siya mastermind. Wala pang napapatunayan, Sir Bad. Ako tuloy, binabatikos ko si Sir Bad. Baka magalit yan. Sige, copyright tayo niyan. Kay Romualdez, pinakatama si Bad. May tama talaga si Bad dito. Dahil matagal na talaga natin sinasabi na si Romualdez talaga ang mastermind. So in case hindi nyo napanood, ito yung sinabi ni President Bongbong Marcos kanina. In case na one way or the other, di kayo nakapagpanood yung SONA, ito ang portion na pinakamaganda sa SONA. The only portion na, the rest wala na, halos natulog ako habang pinapanood ko kasama yung BAT team. Halos natulog ako, nagkape na lang ako. Isang taon na ang nakalipas mula noong huli akong tumayo rito upang ilantad ang katiwalian na nadiskubre namin. Isang taon na ang nakalipas mula noong huli akong tumayo rito upang ilantad ang katiwalian na nadiskubre namin sa mga flood control project. Gaya ng aking ipinangako sa inyo, nagsagawa tayo ng malawakan at malalimang investigasyon na walang pagkikiling kahit kanino man. Masusi natin sinuli at sinundan kung saan tayo itinuro ng ebidensya. Lahat ng kailangan gawin ay ginawa natin upang matuntun ang punot dulo. Mayroon ng mga unang nakasuhan at nakulong, mga kontratista, matataas na opisyal, pati na mga mambabatas. At dumating na tayo sa punto na ayon sa ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso laban sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan natin gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Tama. Ako ang pangulo ng Pilipinas. At ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino. Kakibat ng mga naisang pang mga kaso tiniyak ng inyong pamahalaan na mapapawi mula sa mga nagsabuatan ang nakuha nilang pera ng taong bayan. Gayon din, pinigilan natin ang paglabas ng pera ng bayan na ipambayad pa dapat sa mga depektibo, peke o guni-guning mga proyekto at mapupunta lamang sa mga bulsa ng mga tiwalaing kontraktor at opisyal. Halos dalawang... Tinanong ni Cora Yance, he started since 2018? Wow, yes, Cora. Kasi doon pa sa Duterte administration nagsimula yung pagnanakaw insertion sa flood control. Majority leader siya. Majority leader si Romualdez. Ni Alan Velasco. Ni Alan Velasco yung sumunod kay Alan Peter Cayetano. Hindi, nagsimula pa ata siya majority leader sa time pa ni Cayetano . Doon sila nagsimula yung pagnanakaw. Doon sila nagsimula yung tie-up nila Diskaya. Nila Diskaya. Doon sila nagsimula. Doon, 800 billion na nadali sa atin. 800 billion in 4 to 6 years. Nung naging speaker na siya, dahil kay pinsan, at dahil kay Sara Duterte. Remember, siya ang campaign manager ni Sara Duterte in 2022 sa Unitives. Unitives na Confirm na Unitives Kasi sabi ng mga Marcoses, magnanakaw mga Duterte. Sabi ng mga Duterte, magnanakaw mga Marcoses. Confirm naman Si President Marcos mismo sinasabi, magnanakaw ang pinsan ko. Kanino ba kamag-anak? Si Romualdez. Hindi kamag-anak ko. Hindi kamag-anak nyo. Kamag-anak ni President Bongbong Marcos. So tama rin sila Sara. Na magnanakaw rin mga Marcoses. Na kamag-anak ng mga Romualdez. Na tatay ni mana lang siya sa tatay niya. Si Joboy, sino pa yun? Na magnanakaw rin during the administration ni former President Ferdinand Marcos. Magkabo, narangan na naman tayo. So talaga, established na Unitives. So, pero si Romualdez, nasa gitna nun as the campaign manager of Sara. From majority leader ng mga DDS, congressman, na
niluto yung pagpapakulong kay Laila de Lima, niluto yun, pagpapatanggal, pagpapasara sa ABS-CBN, napunta siya. Dahil ang galing niya mag-operate, maghawak ng pera, mag-produce ng pera para sa mga Duterte, para sino pa to? Si nakakuha ng 51 billion na anak ni Duterte, si Pulong Duterte. Si Romualdez rin ang isa sa mga niluto noon sa budget para makakuha ng 51 billion. Itong si Pulong Duterte. So kung mula doon, na-perfect na nila yung sistema. Pero yun, number two lang siya nung time sa House. Number 2 na kwan lang siya, general ni Duterte. Nung naging number 1 na siya, nung speaker na siya, hindi na siya majority leader, kundi speaker na talaga ng House, doon na nagwala na si Romualdez. Nagwala na. Nagnakaw ng 1.2 trillion in only 2 to 3 years. Tinalo ng layo sa 800 billion ni Duterte in 6 years. 1.2 trillion in only 3 years, 2 to 3 years. So, kaya matagal na natin sinasabi na hindi talaga pwede. Kasi nagsisimula ang budget sa House from Malacanang, from DBM, mapunta sa House, and then ma-entry sa Senate, and then ma-end sa BICAM ng House at Senate kung saan kontrolado ni Romualdez. Tingnan nyo, sinabi ni Presidente, sumusunod lang tayo sa hindi yung kadugo natin, kundi saan dinadalang ebidensya. So yun na. Yung mga Romualdez supporters, hinihingan nyo ako ng ebidensya. Sinasabi na ni President Marcos, may ebidensya kami. Sinusunod lang namin ang ebidensya. At yung ebidensya points to Romualdez as the mastermind. Actually, yun lang ang maganda sa speech niya. Ang pangit dahil wala na. Hindi nabanggit si Alan Peter Cayetano at safe. Safe. In fact, kinamay pa ni Cheese at kinamay pa ni Joel Villanueva si Presidente. Kulang na lang sabihin, thank you po. Thank you po. Wala na. Safe na. No more case. Kaya, ang question dyan, anong gagawin ni Romualdez? Pero sige ba, bago tayo mapunta dyan, ulitin natin ulit para sa mga supporters ni Romualdez. You better decide. Kanino kayo maniniwala? Sa pinsan na presidente na sinabi may mga ebidensya sila o sa idol nyo si Romualdez? Sino ang nagsisinungaling? Sino ang bobo, estupido, tanga sa kanilang dalawa? Kasi matagal ko na yan dinidiscuss dito. Okay, para to drive home the point, to drive home the point na, di ba, who knows the pinsan better than the pinsan? Hindi ko kilala si Romualdez. Well, nakikita-kita kami noon nung may mga kliyente ako dyan. Kilala ko siya, pero hindi kami close. Hindi ko siya naging kliyente nung nasa PR business pa ako. Kaya naniwala ako kay President Bongbong Marcos. Ito, one last time. Isang taon na ang nakalipas mula noong huli akong tumayo rito upang ilantad ang katiwalian na nadiskubre namin sa mga flood control project. Gaya ng aking ipinangako sa inyo, nagsagawa tayo ng malawakan at malalimang investigasyon na walang pagkikiling kahit kanino man. Masusi nating sinuri at sinundan kung saan tayo itinuro ng ebidensya. Lahat ng kailangan gawin ay ginawa. Saan tayo itinuro ng ebidensya? So yung naghahanap ng ebidensya, pumunta kay President Bongbong Marcos at saka kay Remulla, hawak nilang ebidensya. We go by the evidence, sabi ni Presidente. Isang taon na ang nakalipas mula noong huli akong tumayo rito upang ilantad ang katiwalian na nadiskubre namin sa mga flood control project. Gaya ng aking ipinangako sa inyo, nagsagawa tayo ng malawakan at malalimang investigasyon na walang pagkikiling kahit kanino man. Masusi nating sinuri at sinundan kung saan tayo itinuro ng ebidensya. Lahat ng kailangan gawin ay ginawa natin upang matuntun ang pulot dulo. Mayroon ng mga unang nakasuhan at nakulong, mga kontratista, matataas na opisyal, pati na mga mababatas. At dumating na tayo sa punto na ayon sa ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso laban sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan natin gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Palakpakan! Ako ang pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino. Juice Diabetasol. Oops! Tastes good.
Ito ang mga isang pang mga kaso tiniyak ng inyong pamahalaan na mapabawi mula sa mga nagsabwatan. So okay na sana, impress na sana ako. Okay sa simula-simula pa lang, golpe de gulat na. Yung pala, from there, akala ko, dahil binanggit na niya si Romualdez, sa bandang huli, babanggitin pa niya, yung iba pa. Wala cover up pa rin Cover up pa rin. Paano na si Cheese Escudero, na naroon pa sa audience. Kinamay pa siya. Paano na si Joel Villanueva? Wala na, safe na. For now, hopefully, padaanin na muna nila yung impeachment kasi may pakinabang si Cheese sa impeachment. Pero for now, safe sila. Safe sila. Paano ng iba? Akala ko, diba sasabi natin sa title, uupakan na ba ni Presidente si Romualdez o si Cayetano? Wala Wala rin si Cayetano. Wala rin yung ibang mga senador. Kasi kung si Cayetano nakakuha ng 6.7 billion, baka ganun rin ang insertion ng ibang senator considering si Cheese ay nakakuha ng 142.7 billion. Out of which, 6 billion na punta sa kanya, 12 billion kay Joel Villanueva, 4 billion kay Bongo. Where did the rest go? 6.7 billion kay Cayetano. Where did the rest go? Yan ang tanong na hindi sinagot ng Presidente. Sa kapatid ba niya, si Amy? Kay Loren Legarda ba? Kay Robin Padilla ba? O yung mga nawala na, sila Tol Tolentino ba? Kay Lito Lapid ba? Yan hindi pa nakakuan Yan mga tanong hindi pa nasagot ni Presidente. Di ba, paulit-ulit ko sinasabi, sabi noon ng mga ICI official, 1,500 katao talaga involved dito. Pero ang kinasuhan ngayon ay, or mayroon sila inimbestigahan, 50 plus lang. Kasama na yung mga chuchua, yung mga maliliit na opisyalis ng DPWH. At ang nakakulong lang, mga 5 lang. Si Marcoleta, hindi naman yung flood control. So wala pa rin, parang cover up pa rin ni Presidente. Selective justice pa rin. Pero dahil Pilipinas ito, mga kwan naman tayo, mga maliliit lang ang kwan natin. We are easily pleased. Madali tayo bulahin. Madali tayo ibudol-budol. O sige, okay na. Happy na kami. For the first time inamin na kasama ang mastermind ang pinsan niya o kasama ang pinsan niya sa katiwalian. Pwede na rin. Pero kulang pa rin. The rest of the speech, puro mga bagay na hindi natin na nare-relate Ibababa daw yung taxes, at taas-taas pa, ibababa daw presyo ng bilihin. Wala in fact, konti lang ang nanood dito sa channel ko konti lang Kumbaga, disappointed yung mga tao. Yun lang una. Maganda yung sa part kay Romualdez. Pero the rest, disappointing, Mr. President. Pati mga waste segregation, lahat. Kumbaga, parang desperado talaga magsabi na lang na may accomplishment. Kahit ano na lang sasabihin. Kasi kulang. Kulang talaga, halata talaga kulang ang accomplishment ng Marcos administration. And very disappointing, very disappointing. So, sana, Pero tingnan natin, makikita natin sa filing of cases at makikita natin kung makasuhan na si Romualdez at makulong. Ang question, di ba, naglabas ng video si Romualdez at sinasabi, I will not go down alone. Kung babagsak ako, isasama ko kayo. So ano kaya ang next move ni Romualdez? Unless moro-moro lang ito. Kung sumagot si Romualdez na galit at nakulong si Romualdez, doon tayo maniniwala, totoo ito. Pero kung relax lang, chill lang si Romualdez, kasi pwede rin, kung wari lang, na-file ng ombudsman yung kaso para ma-preliminary investigation. Pagkatapos after the preliminary investigation, sinabi, kulang ebidensya. Wala lang, kasuhan na namin for violation of the anti-graft law si Romualdez. Anti-graft law violation ay bailable. Bailable. Unlike plunder. So bantayan na pa rin natin yan. Kasi baka binudol-budol na naman tayo ni President Bongbong Marcos. Tulad yung nabudol tayo nung sinabi niya, mahiya naman kayo. Mahiya naman kayo. Yun, yung mga karamihan ng mga pumapalakpak. Safe na yun. Yung mga, kaya nakita nyo, lakas-lakas, may mga whistle-whistle pa, mahiyawan pa. Kasi safe na sila. Karamihan yung nakikita nyo, nagpe-press con sa prosecution, may mga kaso rin yung dapat. Kasama yun sa insertions. Tumanggap rin yun ng bilyon-bilyon. Safe na sila. Safe na si Cheese. Safe na si Joel. Safe na si Amy. Safe na si Loren. Baka safe na rin si Alan. Bakit hindi binanggit si Alan? Dapat sana, pinace lang man si Ping Lacson sa mga ginagawa niya. So, wala pa rin. Nabudol-budol pa rin tayo. Ni Presidente, nabudol na nga tayo sa mahiya naman kayo speech. Tama tayo sinabi ko, si Presidente ang dapat mahiya sa atin dahil niloko niya tayo. Pinaniwalaan niya na honest to goodness yung result niya to investigate at ipakulong yung mga guilty. Pero wala Selective lang. Selective lang rin. Yung sinabi niya 15. Alala nyo, siya pa nagpresenta ng lista, 15 contractor. Ilan doon ang nadali? Ilan doon nakakulong? Isa. Mga diskaya lang. Doon lang sa contractor, magtatanong ka na,
inayos si Presidente? Bakit hindi kinasuhan at kinulong yung mga kontraktor? 15 yun. Ba't mga diskaya lang nakakulong? So, wala eh. Wala. Pero okay lang, at least tayo naman, mababaw lang ang kwan natin, kaligayahan. Okay na muna si Romualdez. Basta makita natin yan nakakulong. Makita natin yan nakakulong. O yun lang ang ang analysis natin dito sa speech. Yun lang ang magandang kwan. The rest, wala. It's time for energy. Alright. So filling, so delicious. Salamat, Sir Bad. No? Talagang gusto niya makulong si Romualdez, si Sir Bad. Sama ng loob ni Sir Bad kay Romualdez. Bakit kaya? Sir Dinardo, bakit kaya masama ang loob ni Sir Bad kay Romualdez? No? Basta, tayo naman ang kung natin mabsat, no? Pag napatunayan naman talaga may kasalanan si Romualdez, hindi magkon siya, kailangan niyang pagdusahan yung kasalanan niya. Hanggang napatunayan. Pero hanggang wala pang napapatunayan kahit isa, hindi tayo basta-basta naniniwala. Tapos sasabihin pang mastermind, wag muna, wala pa namang final decision. Nasa preliminary investigation pa lang, wala pa kang kaso kung tutuusin. Alright, sige na mga kabsat. Okay, last topic tayo. Anong oras? Eksakto, 11 o'clock na, kabsat, no? Last topic po tayo. Time to sleep. Pero last topic muna tayo, kabsat. Maestro Paul, last topic tayo. Mga kabsat, pagpasensya na. Again, sa mga di pa po nagla-like dyan, baka naman, like naman tayo, mga kabsat. Salamat. Countdown tayo. In 30 seconds, here we go.